Kumain ka na ba, Brenda? Kumusta ang mga bata? Tulog na ba? Kuya, dumating ka na po pala. Nasa itaas na po silang lahat. Baka nanonood ng TV kasi tapos na silang gumawa ng assignments. Mabuti naman kung ganon. Halika, sabayan mo ako maghapunan. Naku, tapos na po akong kumain. Sumabay ako sa mga bata. Hintayin ko na lang po na matapos kang maghapunan, kuya. Hindi pa naman ako naguhugas sa mga plato eh. Sayang naman. Akala ko masasabayan mo ako. Pero sige na nga. Kakain pa rin ako kasi paborito ko itong niluto mong ulam. Ang sarap mo pa naman magluto ng kaldereta, Brenda. Alam mo, pwede ka na mag-asawa. Maaasahan ka sa mga gawaing bahay eh. At magaling ka rin mag-alaga ng mga bata. Mahaba ang pasensya mo. Naku, hindi pa po ako pwedeng mag-asawa, Kuya Rene. May obligasyon pa po ako sa pamilya ko sa probinsya. Bakit? Panganay ka ba sa inyong magkakapatid? Hindi po, pero yung ate kasi namin maagang nag-asawa, tapos sunod-sunod po ang pagbubuntis. Kaya ikaw ang sumunod sa dapat ay responsibilidad ng ate mo? Opo, Talaga palang maaasahan ka, Brenda. Lalo tuloy akong humanga sa'yo. Maswerte ang mapapangasawa mo. salamat po. Salamat din sa'yo. Hindi kami nagkamali ni Lorna na kunin ka namin para makasama ng mga bata dito sa bahay. Parami yatang nakain ko. Ang sarap mo kasi talagang magluto, Brenda eh. Isang tipid ng ngiti na lamang ang itinugon ng dalaga sa among lalaki. Maingat niyang kinuha ang platong pinagkainan nito at sinimulan na ang paghuhugas. Si Rene naman ay lumabas na ng kusina para puntahan ng mga anak nito. Nasa itaas din ang kwarto ni Brenda, kahaning ng silid ng mga bata. Ang kwarto naman ng mag-asawang amo niya pati na rin ang banyo ay nasa ibaba. Bago umakyat ay naglinis muna ng katawan ng dalaga at nagpalit ng pantulog. Nang mapadaan sa sala, ay nagulat si Brenda na makasalubong si Rene na tanging pang ilalim na saplot lang ang suot. Hindi naman yun ang unang beses na nakita niyang halos subad na ang among lalaki. Pero hindi pa rin maiwasang mailang ni Brenda. Huwag mong sabihin naiilang ka pa rin kapag nakikita mo kung ito lang ang suit ko, Brenda. Akala ko pa naman sanay ka na. Ang mga bata nga sanay na sa akin eh. Pasensya na po. Sa edad ko kasi ngayon hindi ko po nakita si tatay sa ganyang itsura. Mahigpit po siya sa pananamit lalo na sa aming mga babaeng anak. Hindi na ako nagtataka. Ganun talaga sa mga probinsya. Pero dapat, masanay ka na. Lalo't nandito ka na sa lungsod. Hindi po yata ako masasanay talaga. Sige po, aakyat na po ako. Maaga pa po ako bukas dahil maghahanda pa po ako ng almusal ninyo ng mga bata. Sandali lang, Brenda. Pwede bang mamaya ka na umakyat? May sasabihin lang sana akong importante sa'yo. Tungkol po saan, kuya? Halika, maupo ka muna rito sa sofa. Hindi ka ba nangangalay? Kanina ka pa nakatayo eh, habang nag-uusap tayo. Hindi na po. Sanay naman akong nakatayo. Ano po ba yung importanteng sasabihin niyo sa akin? Kasi Brenda, may aaminin ako sa'yo. Alam mo bang matagal na kitang gusto? Po? Naku, kuya. Baka lasing ka po kaya ko ano-anong sinasabi mo. Seryoso ko, Brenda. Kasi ang ganda mo. Morena, matangkad, sexy. At hindi lang yun, masipag ka at masarap magluto. Kaya pati mga anak ko, gustong gusto ka. Kilabutan naman po kayo. May asawa ka na, Kuya Rene, at may mga anak. Nandito lang po ako para magtrabaho. Brenda, relax ka lang. Huwag ka matakot. Wala naman akong gagawing masama sa'yo eh. Pero gusto talaga kita, Brenda. Gustong gusto kita. Tama na po. Ayoko mawala ng respeto meron ako para sa'yo, Kuya Rene. Kaya please lang po, tigilan niyo na yung kalokohang sinasabi niyo. Brenda! Brenda, sandali lang. Mag-usap muna tayo. Sorry, huwag ka matakot sa akin. Magpapaliwanag ako sa'yo. Sa kabila ng mga pagtawag ng amo, walang lingon-likod na nagmamadaling umakyat si Brenda pa itaas papunta sa kwarto niya.
Hindi makapaniwala ang dalaga sa mga narinig mula sa among lalaki. Magkahalong takot at galit ang nararamdaman niya ng mga oras na yon. Hindi tuloy napigilan ni Brenda na humagulgol pagdating sa loob ng kwarto niya. Padapa siyang humiga sa kama at isinubsob ang mukha sa unan habang umiiyak. Hindi niya na malayang nakapasok na pala si Rene sa loob ng kanyang silid. Nagulat si Brenda at napabalikwas ng bangon nang marinig na nagsalita ang amo mula sa likuran niya. Brenda, magpapaliwanag ako. Sorry kung natakot kita kanina. Pwede naman natin pag-usapan to ng maayos eh. Lumabas na po kayo. Baka makita kayo ng mga bata tapos ganyan ang itsura nyo at nandito sa loob ng kwarto ko. Ayokong mag-isip ng masama ang mga alaga ko. Huwag kang mag-alala. Sumilip ako sa kwarto nila. Kanina pa sila tulog. Tayong dalawa na lang ang gising, Brenda. Lumabas na po kayo, Kuya Rene. Isasarado ko ng pinto dahil inaantok na rin po ako. Brenda, kung papayag ka maging girlfriend ko, hindi natin ipaalam sa asawa ko. Susuportahan kita, pati ng pamilya mo sa probinsya. Ganun kita kagusto, Brenda. Pakiramdam ko nga, mahal na kita. Kung hindi mo nirerespeto ang asawa at mga anak mo, ibahin mo po ako. Napakabuti sa akin ni Ate Lorna. Hindi ko siya magagawang lokohin. Halika. Ano ba? Bitawan niyo po ako, Kuya Rene! Dahil hindi na halos maawat ni Rene si Brenda sa pag-iyak, napilitan itong bitiwan ng dalaga at lumabas ng kwarto. Naiwan namang masama ang loob ng dalaga. Hindi niya akalaing lihim pala siyang pinagnanasaan ng among lalaki at sinasamantala nitong wala ang amo niyang babae para pagtangkaan ang pagkababae niya. Halos 1 taon na ring naninilbihan doon si Brenda at maayos naman ang samahan nila. Pati ang mga bata ay napamahal na rin sa kanya. Ang isa pa sa nagustuhan ng dalaga, maayos magpasahod ang mag-asawa. Kaya naman buwan-buwan ay nakakapagpadala siya ng pera at grocery sa pamilya niya sa probinsya. Pero dahil sa nangyari, nakabuo ng desisyon ng dalaga. Pagbalik ni Lorna, ay nagpaalam siya sa babae na uuwi ng probinsya. Nagdahilan na lamang si Brenda para pumayag ito. Nalulungkot man siya sa naging desisyon pero hindi na siya pwedeng magtagal pa sa bahay ng mga ito. Baka kasi sa susunod ay magtagumpay na si Rene sa masamang binabalak nito sa kanya. Nagulat man ang pamilya ni Brenda sa biglaang pag-uwi niya. Hindi na nag-usisa pa ang mga ito, lalo na ang kanyang ina. Tumulong na lamang ulit siya sa bukid at sa mga gawaing bahay. Hanggang sa magkaroon sila ng hindi inaasahang bisita. Biglang nagbakasyon sa probinsya nila ang pinsan niyang galing ibang bansa. At may mga kasama itong barkada. Malugod naman tinanggap ng nanay ni Brenda ang mga ito sa bahay nila. Pwede bang maupo sa tabi mo, Brenda? Kiko, bakit ka nandito? Oo naman, upo ka lang. Pero ingat ka kasi baka mahulog ka. Mataas pa naman tong pampang. Salamat. Hinanap kita sa nanay mo, pati na rin sa pinsan mo. Bigla ka kasing nawala sa bahay. Sabi nila, nandito ka nga raw sa paborito mong tambayan. Nagpupunta ako dito kapag gusto ko magmuni-muni. Tsaka mahangin kasi dito at magandang view. Lalo na kapag palubog ang araw. Tama ka. Masarap nga rito. Tahimik at presko. Ito yung masarap dito sa probinsya. Sariwang hangin, di gaya sa Maynila. Pero nasa Maynila ang magagandang trabaho, Kiko. Kung ganun pala, bakit hindi ka na bumalik sa dati mong trabaho? Mahabang kwento. Mukhang personal masyado yung tanong ko, no? Pasensya ka na, Brenda. Oo nga pala. Ano nga yung mga isla na natatanaw ko? Mga karatig isla. Sakop din ng Romblon. Kaya ba nating languyin mula dito hanggang doon? Sira ka ba? Siyempre hindi. Kailangan natin sumakay ng baroto o yung maliit na bangkang desagwan. O di kaya doon sa bangkang gamit sa pagbiyahe. Nakarating ka na ba sa mga isla na yun, Brenda? Hindi ba
ba dun sa dalawa? Sa Gakot pa lang, yun kasi ang pinakamalapit dito sa isla namin. Doon naman sa Banton, yung nakikita nating pinakamalaking isla. Doon daw lumipat noon si Nanang. Nanay ni nanay ko, nung panahon ng gera. Tapos yung natatanaw nating parang kambal na isla, yun naman ang Dos Hermanas. Dos Hermanas? Oo, Kiko, ang magkapatid na isla, sina Carlota at Isabel. Sabi ni na tatay, daungan daw ng mga aswang. Kaya pinagbawalan kaming puntahan ng Dos Hermanas. Ha? Aswang? Oo, Kiko. Siguro hindi ka naniniwala sa mga aswang kasi laking syudad ka eh. Ano bang itsura ng sinasabi mong aswang? Hindi pa naman ako nakakakita ng aswang. Maaga kasi kami natutulog nung mga bata pa kami at hindi na pinapayagang lumabas sa gabi. Pero sabi nila, maraming anyo ang aswang. Dito sa probinsya namin, kagkag kung tawagin. Minsan anyong kabog o yung malaking paniki. Minsan naman daw malaking aso o di kaya baboy. Ibig sabihin, yung malaking baboy na itim na nakasalubong ko kagabi, aswang yun? Kagabi? Oo. Niyaya kasi ako ng pinsan mo na manood ng sayawan sa kabilang barangay. Tapos umihi ako ron. May sagingan. Malapit lang din sa auditorium. Akala ko yung itim na baboy na nakita ko, nakalimutan lang isilong ng may-ari. Aswang pala. Bakit hindi mo agad sinabi kina nanay? Alam nila kung sino mga aswang dito sa lugar namin. Siguro taga malapit lang yun. Tapos alam na dayo ka dito sa isla namin. Kiko, huwag ka na muna sasama sa mga sayawan lalo na't gabi. Baka mamaya hindi ka na makabalik ng Maynila. Kasi makukuha ka na ng aswang na nagpakita sa'yo sa saglingan. Hindi naman intensyon ni Brenda na takutin ang bisita nilang bakasyonista. Gusto niya lang itong bigyan ng babala para makapag-ingat. Hindi akalain ng dalaga na lalagnatin si Kiko kinagabihan. Nagdeliryo pa ito at panay sigaw na layuan daw ito ng aswang. Mabuti na lamang at matyaga itong binantayan ng nanay niya. Kinabukasan ay maayos na ang pakiramdam ng binata. Pero nang makita nito si Brenda ay biglang namutla ulit si Kiko. Marahil ay naalala nito ang aswang dahil sa kanya. Sumama na ulit ang binata sa mga sayawan at pistahan ng mga sumunod na araw. Panatag naman ang loob ni Brenda dahil may dala na ang mga itong pangontra sa aswang, maligno at iba pa. Pero may mga gabing nagigising ang dalaga at nagigis na ng kanyang ina na nakatayo sa may bintana. May naririnig daw kasi ang matanda na naglalakad sa labas nila para bang nagmamasid. Nang malaman yun ng tatay ni Brenda kinabukasan, naglagay ito ng karit at mga barya sa bubong nila. Nagtayo rin ito ng mga wali sa kanilang tarangkahan. Bago naman matulog sa gabi, ay nagsasaboy ang nanay niya ng mga butil ng bigas sa bakuran. Lahat daw yon ay mabisang pangontra at pain sa aswang. Mamimiss ko tong tambayan natin. Lalo na ikaw, Brenda. Mula nang ginamot ako ng nanay mo at binigyan ng mga pangontra, di na ulit nagpakita sa akin yung aswang. Kaya nga sobra ako nagpapasalamat sa iyo at sa pamilya mo. Hindi lang sa pagpapatuloy sa amin, kundi pati na rin sa pagprotekta sa aming magbabarkada. Naku, wala yun, Kiko. Bisita kayo ng pinsan ko. Obligasyon naming istimahin kayo at siguraduhin ligtas. Pero, hindi mo man lang ba naisip, kahit minsan, Kiko, na baka ako pala yung aswang? Puro ka talaga kalokohan, Brenda. Seryoso ako, Kiko. Hindi sumagi sa isip ko kahit minsan. Pero, kung sakaling magiging aswang ka, kusa na ako magpapalapa sa'yo, Brenda. Talaga lang ha? Pero maiba ako. Babalik pa ba kayo dito sa isla namin? Hindi ko pa masasabi. Bala ko kasing mga ibang bansa pagbalik ko sa Maynila. Ganun ba? Hindi pala sigurado kung magkikita pa tayo ulit. Pero, susulat naman ako sa'yo palagi, Brenda. Wala akong maraming oras para suyuin ka dahil kailangan akong magtrabaho. Sana okay lang kung sa sulat kita ligawan. Hihintayin ko ang mga pangako mong sulat, Kiko. Salamat, Brenda. Salamat.
2 linggo mula nang bumiyahe si Kiko at ang iba pang mga bisita ni na Brenda nang magpa siya ang dalaga na bumalik sa dating trabaho niya sa Cainta. Nagbabaka sakali lamang siya na tatanggapin muli ng mag-asawang Rene at Lorna. Kung sakali mang may mahanap na ang mga ito na kapalit niya, balak ni Brenda na maghanap ng ibang mapapasukan. Magpapatulong siya sa mga pinsang nagtatrabaho naman sa Pasig. Wala si Rene nang dumating si Brenda sa bahay ng mga ito. Si Lorna lamang ang naabutan niya ron. Hindi naman nagdalawang isip ang babaeng tanggapin siyang muli bilang kasambahay. Hindi pa raw talaga naghahanap ang mga to ng kapalit ni Brenda dahil umaasa ang mag-asawa, lalo na ang mga alaga niya, na babalik pa siya. Pero mas doble ang kasiyahang nakita ng dalaga sa mukha ng among lalaki nang madatnan siya nito sa kusina pag uwi ni Rene galing opisina. Akma siyang sasalubungin ng yakap, pero mabuti na lang at nakaiwas kagad si Brenda sa lalaki. Nang magkaroon ng pagkakataong makapag-day off, ay binisita ni Brenda ang pinsan niya na nagtatrabaho sa Pasig. Doon ay nalaman niyang nakakausap nito sa telepono si Kiko at ibinigay na rin nito sa binata ang address ng pinagtatrabahuhan niya sa Cainta. Labis na natuwa si Brenda sa ibinalita sa kanya ng pinsan niya. Hindi pala nalimutan ni Kiko ang mga pangako nito sa kanya. May natanggap akong sulat galing sa ibang bansa, Brenda. Galing sa nagangalang Francisco. Galing kay Kiko. Kiko? Boyfriend mo? Kailan pa? Hindi ko po boyfriend, kuya. Naging bisita po namin noong nasa isla pa ako. Sa probinsya namin. Kasama pong nagbabakasyon ng pinsan ko. Hindi mo pa kamo nobyo? Kung ganon, naniligaw sa'yo? Hindi ka naman niya susulatan kung hindi ka tipo. Nasaan na pong sulat, Kuya Rene? Sagutin mo muna yung tanong ko, Brenda. Manliligaw mo ba siya? Kailangan po ba na pati personal na bagay tungkol sa akin ipaalam ko pa sa inyo? Baka naman. Nagkaroon ko lang ng manliligaw na nasa abroad. Bigla ka nang yumabang. Hindi naman po sa ganun. Ang akin lang, hindi ko naman siguro obligasyong ipaalam pa sa inyong lahat ng mga nangyayari sa buhay ko. Basta ang alam ko po, ginagawa ko naman ng maayos ang trabaho ko. Sabagay, may punto ka naman. Nandun sa kama mo yung sulat. Inilagay ko kanina. Wala ka kasi. Nasa banyo. Nariligo. Pumasok kayo sa kwarto ko? Oh, bakit? May problema? Bahay ko to, Brenda. Baka nakakalimutan mo. May karapatan akong pumasok sa lahat ng mga kwarto rito. Sige po, babalik na ako sa kusina. Salamat po. Hindi nagustuhan ni Brenda ang inasta at pamimiloso po ni Rene sa kanya. Lalo na nang malaman niyang pumasok ito sa kanyang kwarto nang walang paalam. Pero para hindi na humaba pa ang usapan, siya na lamang ang umiwas. Nag-aalala kasi ang dalaga na baka makita pa sila ni Lorna o di kaya ng mga bata na nagtatalo. Kinagabihan, sabik na binuksan ni Brenda ang kauna-unahang sulat sa kanya ni Kiko. Laman ng sulat nito ay pangungumusta at mga kwento sa mga karanasan ng binata sa ibang bansa. Pero ang higit na nakapagpasaya sa puso ni Brenda ay ang nabasa niya sa huling bahagi ng sulat. Nakasaad kasi ron na labis na nangungulila sa kanya si Kiko. Kaya naman ng gabing yon ay nakatulog ang dalaga na mingiti sa mga labi. Ang buong akala ni Brenda ay magtutuloy-tuloy ang pagpapalitan nila ng sulat ni Kiko. Hanggang isang araw, wala na siyang natanggap na sulat mula sa binata. Labis na ikinalungkot yun ni Brenda. Kung kailan kasi sinagot na niya ito, ay saka naman hindi na nagparamdam si Kiko. Nang hindi na kinaya ng dalagang lungkot at sakit na dulot ng unang pagkabigo sa pag-ibig, nagpaalam siyang muli sa mga amo na uuwi ng probinsya. At sa ikalawang pagkakataon ay hindi siya pinigilan ni Lorna. Mababakas naman ang pagtutol sa mukha ng amo niyang lalaki. Pero wala naman itong nagawa lalo na't buo na ang pasya niya. Pero hinahabol yata ng kamalasan si Brenda. Dahil sa mismong gabi ng pagdating niya sa isla, ay may nakainkwentro siyang kagkag.
Ito ang tawag sa aswang sa lugar nila. Alas 9 ng gabi dumaong sa isla nila ang sinakyan niyang bangka. Halos inaabot kasi ng 13 oras ang biyahe. Dahil matarik ang daan papunta sa bahay nila, hindi na nag-arkila pa ng motorsiklo si Brenda. Wala ring sumundo sa kanya dahil biglaan lang ulit ang pag-uwi niya. Backpack lamang ang dala ni Brenda na naglalaman ng mahalagang gamit, kasama na ron ang kanyang wallet. Ang iba pa niyang bagahe ay babalikan na lamang niya kinabukasan kasama ang tatay niya. Palibhas ay kinalakihan na niya ang madilim at masukal na daan, ay halos hindi na nangangapa ang dalaga. Tuloy-tuloy lamang ang lakad niya. Wala rin sa isip niya ang takot. Ang gusto niya lang nung mga oras na yon ay makarating ng ligtas sa bahay nila at makapagpahinga. Pero nang nasa tapat na siya ng isang abandonadong bahay, ay biglang nakaramdam ng kakaiba ang dalaga. Biglang umalinsangan ng paligid at nagtaasa ng mga balahibo niya sa katawan. Naramdaman din ni Brenda na may mga matang nakamasid sa kanya. Kinakabahan man at tinatabla na ng takot ay hindi nagpahalata si Brenda. Mas binilisan niyang paglalakad hanggang sa halos tumakbo na siya. Maya-maya pa'y nakarinig na ng mga pagaspas ng pakpakan dalaga. Naalala niya ang tungkol sa kagkag na kinikwento sa kanila noon ng lolo niya. Madalas ayan yung paniki, pero aswang talaga. At dayo lamang sa isla nila. Lalong binilisan ni Brenda ang pagtakbo pero sa malas ay natisod siya sa isang nakausling bato. Hindi na napigilan ng dalaga ang pagtumba dahil nawalan siya ng balanse. Napaigik siya sa sakit ng tumama ang likod niya sa isang matigas na bagay. Mabuti na lamang at sa damuhan tumama ang ulo niya. Napapikit siya at tuluyang naluha nang marinig ang papalapit na kagkag. Nang unti-unti itong bumaba sa lupa, ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa si Brenda. Naisip na lang ng dalaga na katapusan na niya. Magigis na lamang siya ng pamilya niya kinabukasan na isang malamig na bangkay hanggang sa... Sa wakas, natyempohan din kita kagkag ka! Papatayin kita! Salot ka! Ang tagal mo na kaming piniperwisyo! Dapat doon ka na maghasik ng lagim sa imperong pinanggalingan mo! Tulungan niyo po ako! Brenda? Ikaw ba yan? Nandito ka na ulit sa isla? Teka, baka makatakas tong aswang. Diyan ka lang. Akong bahala sa'yo. Sino? John? Ikaw ba yan? Ako nga to! Sandali lang, Brenda! John! Anong nangyayari sa'yo? John! Nasaan ka? John! Nandito ako. Naisahan ako ng aswang, Brenda. Natakasan ako ng hayop. Hayaan mo na. Mas mahalaga ang kaligtasan mo, nating dalawa. Kahit nanghihina ay pilit nilapitan ni Brenda si June. Tinanggal rin niya muna ang backpack na sinuot niya paharap sa kanya pagdating sa pantalan. Kung sana'y sa likod niya inilagay yon, hindi gaanong nasaktan ng likurang bahagi ng kanyang katawan pagbagsak niya sa lupa. Dahil madilim ang paligid, hindi makita ng dalaga kung saan tinamaan ng aswang si June. Saka pa lamang niya nalaman na nagkalat ang dugo sa suot nitong damit pagdating nila sa kanilang bahay. Gulat at pag-aalala ang naging reaksyon ng mga magulang niya pagkakita sa kanila. Kaagad na ginamot ng tatay ni Brenda ang mga sugat ni June na dulot ng mga kalmot dito ng aswang na umatake sa kanya. Labis-labis din ang pasasalamat ng magulang ng dalaga kay June dahil sa pagkakaligtas ng binatilyo sa kanya. Sinabi naman ni June na nagkataon lamang ang lahat, pero maaari ring tadhana ang may gawa. Matagal na raw nitong binabantayan ng kagkag,
Dahil inatake rin ito noon ang kapatid na buntis ni June. Hindi nga raw makapaniwala ang binatilyo na mabosesa nito si Brenda. Akala nito'y guni-guni lamang yon dahil ang pagkakaalam ni Jude ay nasa kaintaang dalaga at nagtatrabaho. Nang mga sumunod na araw ay naging bisita ni Brenda ang binatilyo. Tumutulong ito sa tatay niya at sa kanya sa mga gawaing bahay. Hindi naman sa pinagbabawalan kitang pumunta rito sa bahay. Pero June, mas matanda ako sa'yo. Kung tama si tatay sa sinabi niyang nililigawan mo ko, hindi pwede. Bakit naman hindi pwede? Tama ang tatay mo. Ang totoo niyan, nag-iipon lang ako ng lakas ng loob para makapagpaalam ako sa kanya ng formal na manliligaw ako sa'yo. June, bata ka pa. 17 ka lang. At 18 ka naman. Gasino na yung 1 taon na tanda mo sa akin. Kahit na, hindi pa rin magandang tignan. Parang nakababatang kapatid na kita. Matagal na akong may gusto sa'yo, Brenda. Mga bata pa lang tayo. Hinahangaan na kita. Dapat nung nakarang uwi mo pa ako magtatapat sa'yo. Kaya lang, naunahan ako nung Kiko na bisita nyo. Ah, si Kiko. Kilala mo pala siya. Boyfriend ko na siya, June. Boyfriend? Paano nangyari yun? Balita ko, nasa abroad siya. Sinagot ko siya sa sulat. Ganun ba? Bakit parang hindi ka naman masaya? Kasi kung kailan sinagot ko na siya, saka naman hindi nagparamdam. Ganun ba? Baka naman hindi talaga seryoso. O di kaya, may nakilala dun na mas maganda. Siguro nga. Pero para sa akin, ikaw ang pinakamaganda, Brenda. Bilobola mo lang ako eh. Pero salamat. Hindi pambobola yon. Kalimutan mo na yung Kiko na yun. Nandito naman ako eh. Hindi man ako nakapag-abroad kagaya niya. Hindi man ako kasing pogi niya. Pero hindi naman kita sasaktan. Lolokohin o ipagpapalit, Brenda. Hay nako, June. Bata ka pa. At ako rin. Marami pa akong pangarap para sa pamilya. Hindi naman kita kagad pakakasal kapag sinagot mo ako eh. Makapagsalita ka para may pampakasal na nga talaga. Talagang meron na. May mga alaga akong baboy at baka. May lupa na rin kung sakali magpapatayo na magiging bahay natin. Talaga lang ah. Seryoso nga. Pero hindi pa naman kami mamamanhikan. Tutulungan muna kitang abutin ang mga pangarap mo para sa pamilya mo habang pinaghahanda ng magiging kasal natin balang araw. June, Seryoso talaga ako, Brenda. Hindi na lang kita gusto. Mahal na kita. At ikaw ang babaeng pangarap kong iharap sa altar at makasama hanggang sa pagtanda. Dahil na rin sa pagpupursige ni June at para makalimutan ng sakit na idinulot ni Kiko sa puso ni Brenda, sinagot niya ang binatilyo. Hindi na niya gaanong pinatagal pa ang panliligaw nito sa kanya, lalo't mukhang seryoso naman talaga ito at aprobado ng buong pamilya niya. Napagkasunduan nilang sabay umalis ng probinsya para magtrabaho. Sa tulong ng pinsan niya sa Pasig, ay nakapasok si Brenda sa isang mayamang pamilya sa Maynila bilang kasambahay. Si June naman ay kinuhang panadero ng tiyuhin nitong may panaderya sa Batangas. Mabilis na lumipas ang panahon. Naging maayos at matibay ang kanilang relasyon hanggang sa umabot na sila ng 10 taon bilang magnobyo. Palibhas ay may ipon na si June at naipagawa na rin ni Brenda ang bahay nila sa probinsya. Nagkasundo na magpakasal ang dalawa. Umuwi sila sa probinsya at doon nga'y namanhika na si June sa kanila. Kaagad din silang bumalik sa kani-kaniyang trabaho. May 5 buwan pa bago ang araw ng kasal nila kaya makakapag-ipon pa sila. Lalo at medyo malaki rin ang magagastos sa kasal. Masaya si Brenda. Sigurado na siya kay June at nasasabik na siyang maging asawa ito. Pero hindi akalain ng dalaga na magkukrus ang mga landas nila ng una niyang pag-ibig. Nang minsang bumisita siya sa kanyang pinsan sa Pasig, ay nagulat siya nang madatnan niya ron si Kiko, Brenda, buhay ka pa pala? Brenda, magpapaliwanag ako. Para saan pa? Ikakasal na ako.
Ikakasal ka na? Kanino? Sa boyfriend ko. Hindi mo kilala. Probinsyano rin siya kaya bagay kami. Hindi siya nakapagtapos, hindi nakapangibang bansa, pero hindi siya katulad mong sinungaling at manloloko. Pero tayo pa, Brenda. Hindi naman tayo naghiwalay. Bigla ka na lang nawala. Hindi na nagparamdam. Wala nang mga sulat. Anong iisipin ko? Anong gusto mo? Umasa pa ako? Ikaw ang hindi na sumagot sa mga padala kong sulat, Brenda. Ako nga mas dapat manumbat sa iyo ngayon eh. Anong ibig mong sabihin? Hindi ako tumigil sa pagpapadala ng mga sulat sa iyo. Pero wala akong natanggap. Si Kuya Rene, ang amo kong lalaki sa Kainta, siya ang laging nakakatanggap ng mga sulat mo. Hindi kaya hinarang niya ang mga sulat ko kaya wala ka natatanggap. Teka, may gusto ba sa yung Rene na yun, Brenda? Inaalok niya ako maging babae niya at muntik pagsamantalahan. Gulat at galit ang naramdaman ni Kiko sa mga nalaman nito kay Brenda. Ang dalaga naman ay nanghina na mapagtantong si Rene ang may kagagawa ng lahat. Hindi pala siya niloko at basta binaliwala ni Kiko. Pakana lamang ang lahat ng dati niyang amo. Marahil dahil nagsiselos ito sa kanyang unang naging nobyo. Hindi maiwasang maguluhan ni Brenda. Lalo na nang aminin sa kanya ni Kiko na mahal pa rin siya nito. Napamahal na rin sa kanya si June at utang niya ang kanyang buhay sa binata. Pero mas matimbang pa rin sa puso niya ang lalaking unang nagpatibok sa kanyang puso. Nang magkita sila ulit ni June, nagpaalam ang binata na babalik na ito ng probinsya para asikasuhin ang nalalapit nilang kasal. Gustong ipagtapat ni Brenda sa nobyo na nagkita silang muli at nagkausap ni Kiko. Pero nawalan siya ng lakas ng loob para gawin yun. Hanggang sa nasundan pa ang mapagkikita nila ng dating nobyo habang nasa probinsya si June. Isang buwan bago sumapit ang kasal nila ni June ay umuwi si Brenda sa probinsya. Kasama si Kiko at ang kaibigan nito na pinsan niya. Hindi akalain ng dalaga na inaabangan pala siya ni June sa daungan. Kaagad na napalitan ng lungkot ang saya ng binata nang makita nito kung sino ang mga kasama niyang sakay sa bangka. Nay Gloria, pasok po kayo. Nako, hindi na anak. Kaya lang naman ako nagpunta rito para sunduin ka. Sabi kasi ni June dumating ka na raw. Doon ka na matulog sa bahay. Pero hindi pa po kami kasal. Walang problema ron. Namanhikan naman na sa'yo ang anak ko. At sigurado na magiging manugang kita. Ipinagpaalam na rin kita sa mga magulang mo, Brenda. Pero Nay, may mga kasama po akong bisita. Wala pong iistima sa kanila kung sa inyo ako matutulog. Mga lalaki naman yata yung mga bisita mo. Kaya na nilang mga sarili nila. Siguradong hindi naman sila pababayaan ng iyong ina. Pasensya na po talaga, Nay Gloria. Sa susunod na lang po ako matutulog sa inyo. Pakisabi po kay June, mag-usap kami bukas. Sige, kung talagang hindi kita mapipilit na sumama sa akin sa bahay, hayaan mo't ipapaabot ko kay June ang bilin mo. Pakisabi rin sa mga bisita mo, lalo na dun sa matangkat at gwapo, na mag-iingat sila dito sa lugar natin. Malakas ang pang-amoy ng aswang sa mga katulad nilang dayo. Parang may pagbabanta sa mga huling salita ni Aling Gloria. Pero hindi na lamang yun pinagtuunan ng pansin ni Brenda. Bukod sa pagod siya sa biyahe, nalibang din ng dalaga sa naging kwentuhan nila mag-anak kasama ang mga bisita niya pagkatapos nila maghapunan. Pero hindi agad dinalaw ng antok ng gabing yun si Brenda. Nag-aalala kasi siya kina Aling Gloria at June. Naalala niya kung paano bumalatay sa mukha ng nobyo ang matinding kalungkutan nang makita nitong kasama niya si Kiko. At yun din ang unang beses na tinanggihan niya ang magiging biyanan sa simple nitong kahilingan. Sinubukan pa rin matulog ni Brenda. Pero eksaktong pagpikit niya ay may lumagabog sa bubong nila.
Noong unay inakala ng dalaga na pusa lamang yon. Pero nang maging sunod-sunod at palakas ng palakas ang mga lagabog, ay nabahala na siya. Dahan-dahang bumangon sa katring higaan ng dalaga at nakiramdam sa paligid. Maya-maya pa ay napansin niyang parang binubutas ng kung anumang nilalang na nasa labas ang bubong na yero sa tapat ng higaan niya. Dahil sa malakas na ingay, ay nagising na rin ang tatay niya pati ang kanyang ina at mga kapatid. Tanging ang pinsan lang niya at si Kiko ang hindi nagising. Talagang bagsak ang mga to dahil sa pagod sa 13 oras na biyahe. Narinig ni Brenda na napamura ang kanyang ama at nabanggit ang pangalan ng ina ni June na labis niyang ipinagtaka. Dahil likas na matapang ang ama ni Brenda, walang takot itong lumabas ng bahay dala ang itak na bagong hasa. Pasigaw na sinabi ng matanda sa aswang na hindi ito natatakot at hindi uurong sa laban. Lalo na kung mapeperwi siyang pinakamamahal nitong pamilya. Maya-maya pa ay narinig ni Brenda ang tila pagbuwelo ng aswang. Mabilis itong lumipad palayo at hindi na rin ito hinabol pa ng tatay niya. Pagbalik ng matanda sa loob ay makahulugan itong tiningnan ng nanay niya. Sa kasabay halos ang dalawa na bumaling sa kanya. Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit parang siya ang sinisisi ng mga magulang sa biglang pag-atake ng aswang sa bahay nila. Ganun pa man, hindi rin nakaligtas sa paningin ni Brenda ang tila pag-aalala ng kanyang ama't ina. Kinabukasan, alas 7 pa lang ng umaga ay nasa tahanan na nila si June. Kaagad itong hinarap ni Brenda. Dahil halos hindi na rin naman siya nakatulog magdamag. Niyaya niya ito sa tambayan niya sa may pampang na madalas nilang puntahan nung naliligaw pa lang sa kanya ang binata. Hindi ka sumama kagabi kay nanay sa bahay. Umasa pa naman akong darating ka. Ibig sabihin, mas pinili mo siya. Yung totoo, Brenda, mahal mo pa rin ba si Kiko? June, sa loob ng 10 taong relasyon natin, naging masaya ako at minahal din kita. Kaya lang, nung makita ko ulit si Kiko, Napagtanto mong mahal mo pa rin siya. Na mas mahal mo pala talaga siya. kung inaalala mong baka umurong ako sa kasal natin, hindi mangyayari yun. Handa pa rin ako magpakasal sa'yo. Kahit labag sa kalooban mo. Maayos na lahat. Kasal na lang natin ng kulang. May bahay na tayo. Handa na ang mga ninong, ninang at abay. Hindi rin tayo magiging masaya kung sakali, Brenda. Dahil ibang laman ng puso mo. Kaya kahit masakit sa akin, kahit sobrang mahal kita, handa ako magparaya. June, Seryoso ako. At huwag kang mag-alala. Sikreto lang natin ang tungkol dito. Ayokong pag-usapan nila tayo. Lalo ka na. pero June, hindi mo naman kailangan gawin yun. Okay lang ako. Kaya ko to. Kakayanin ko. Siguro, hindi talaga tayong para sa isa't isa. Basta ipangako mong magiging masaya ka, Brenda. Hindi halos makapaniwala si Brenda sa naging desisyon ni June. Noon niya napatunay na wagas talaga ang pag-ibig nito para sa kanya. Kagaya ng pangako ng binata, walang nakaalam tungkol sa paghihiwalay nilang dalawa. Hindi rin naman nagtagal sa probinsya sina Brenda dahil ilang beses nakainkwentro ng aswang si Kiko. Parang punteriya talaga itong patayin na labis silang ipinagtataka. Ayaw namang isipin ng dalaga na may kinalaman doon si June dahil sigurado siyang wala naman itong lahing aswang. At kung sakaling meron man, hindi rin gagawin yun ni June dahil ito mismo ang maayos na nakipaghiwalay sa kanya. Pagbalik ng Maynila ay nagsama na sina Brenda at Kiko. Nagpakasal din sila sa West bago siya bumalik sa trabaho. Ayaw mang maglihim ni Brenda sa pamilya niya
Pero wala siyang ibang pagpipilian kundi ilihim muna sa mga ito ang tungkol sa kanila ng asawa niya. Ang pinsan niya sa Pasig at ang pinsan niyang kaibigan ni Kiko ang mga naging saksi sa lihim nilang pagpapakasal. Pero kabaliktaran ng hiling ni June sa kanya ang naging kapalaran ni Brenda. Sa halip na maging masaya dahil masinunod niya ang tinitibok ng puso, ay naging miserable ang buhay niya sa piling ni Kiko. Bukod sa halos siya na ang bumubuhay sa lalaki, nalulung pa ito sa ipinagbabawal na gamot. At ang masaklap, ay nagdala pa ito ng mga babae sa inuupahan nilang bahay. Magsisiman si Brenda, huli na ang lahat. Nang magkaroon ng sapat na lakas ng loob, ay iniwan niya si Kiko. Nag-focus na lamang siya sa trabaho at pamilya sa probinsya. Nang ipagtapat niya sa mga ito ang naging maling desisyon, halos ilang buwan din siyang hindi kinibo ng nanay niya. Hanggang sa sumulat ito at sinabing napatawad na siya. Noon nagpa siyang magbakasyon muli sa probinsya si Brenda. Nabalitaan niyang binata pa rin si June. Pero ilang taon nang hindi umuwi ron ng binata. Nahiling na lang ng dalaga na sana'y naghilom na ang sugat sa puso nito. Nadulot ng pagiging salawahan niya. Hindi inaasahan ni Brenda na masasalubong niya si Aling Gloria sa daan nang minsan naglalakad siya pauwi galing sa pagsisimba. Nahihiyang initian niya ang matanda at kinumusta. Pero hindi ito tumugon. At sa halip ay matalim siyang tinitigan na nagdulot ng kakaibang kilabot sa buong pagkatao niya. Kinagabihan, halos hindi makakain si Brenda. Namamaga ang lalamunan niya na ultimong lugaw ay hindi niya malunok. Tinubuan din siya ng kakaibang mga pantal sa katawan at naglalagas ang buhok. Kaagad na umalis ang nanay niya kahit 10 oras ng gabi. Pagsapit ng 12:00, ay unti-unti na naging maayos ang pakiramdam ng dalaga. Pagbalik ng nanay niya, nalaman ni Brenda na si Aling Gloria palang umaswang sa kanya. Hindi pa rin siya napapatawad na matanda sa ginawa niya sa anak nitong si June. Noon din na pagtagpi-tagpi ng dalaga ang mga engkwentro nila ni Kiko sa aswang. Kinabukasan, nagpasama si Brenda sa kanyang mga magulang sa bahay ni na Aling Gloria. Personal at taus-puso siyang humingi ng tawad dito. Sinabi niyang maayos naman sila naghiwalay noon ni June at pinagsisihan niya ang desisyon na sa iba magpakasal. Pero huli na ang lahat. Siningil na siya ng karma. Nangako rin siya sa matanda na mananatiling sikreto lang ang natuklasan niyang tunay na pagkatao nito. Bago umalis doon si Brenda, ay nakamit na rin niya sa wakas ang pagpapatawad ng muntikan na niyang maging biyanan. Buwan ng Disyembre taong 1995. Malapad ang ngiti ng 24 anyos sa dalagang si Helen habang inilalagay sa sobre ang sulat niya para sa nobyong si Jimmy. Sa susunod na buwan ay uuwi na siya ng Pilipinas. Halos 2 taon na naging kontrata niya sa Singapore bilang domestic helper. Malungkot sa ibang bansa. Sa mga unang buwan ni Helen sa nasabing bansa, ay halos gabi-gabi siyang umiiyak. Dahil sa labis na pangungulila sa kanyang nobyo at pamilyang naiwan sa Pilipinas. Pero nang tumagal ay nasanay na rin siya. At inisip na lamang na para rin sa mga ito ang kanyang mga paghihirap at sakripisyo. Mabilis na lumipas ang mga araw. Hanggang sa namalayan na lamang ng dalagang nakabalik na pala siyang muli sa bayang Sinilangan. Doon siya dumiretso sa inuupahang bahay ni Jimmy at ng ate nitong si Feli. Mahigpit na nagyakapan ng magkasintahang ilang taon ding nawalay sa piling ng isa't isa. Ipinasok ni Feli si Helen sa supermarket kung saan nagtatrabaho ang babae. Doon din nagtatrabaho si Jimmy. Kaya naman lalong naging masaya si Helen hanggang sa sumapit ang araw ng mga puso. Kabilang ang dalaga sa mga nobyang umaasa at naghihintay ng regalo at pagbati mula sa mga nobyo nila.
Jim? Saan mo nabili tong bulaklak? Mukhang mamahalin na. Fresh flowers na bouquet? Ang bango ng amoy. Yan ba? Naku, hindi sa akin yan, Len. Kaya Ate Feli yan. Naiwan lang dito sa kwarto ko. Galing yan sa maniligaw niya. Ganun ba? Akala ko pa naman. Oo nga pala. Saan tayo pupunta mamaya paglabas galing trabaho? May pupuntahan kaming birthday party ng isang kaibigan ko eh. Pasensya ka na, Len. Nakalimutan kong palang sabihin sa'yo. Ayos lang naman, Jim. Pero di ba 14 ngayon? Valentine's Day? Sa 5 taong relasyon natin, ngayon mo lang ako hindi binati. Okay lang naman kung nakalimutan mong bumili ng regalo. Medyo nagtatampo lang ako kasi parang nakalimutan mong may Helen kang dapat batiin ngayong araw ng mga puso. Pasensya na talaga, Helen. Huwag kang magtampo. Hindi na ako makakaatras sa lakad namin eh. Kasi naka-oo na ako dun sa kaibigan ko ng 1 linggo pa. Hayaan mo, babawi ako sa'yo. Ibig sabihin, hindi pala kita kasabay na uuwi mamaya? Baka may lakad din si Ate Feli. Ihahatid muna kita bago ako tumuloy sa pupuntahan ko. Talaga? Salamat naman. Sige na, pinapayagan na kita. Pero huwag ka magpapakalasing doon pag may inuman ha. At huwag ka rin gaanong magpapagabi ng uwi. Hintayin kita. Huwag mo na akong hintayin. Matulog ka na kapag inaantok ka ha. Lalo't maaga na naman tayo bukas. Masama pa rin ang loob ni Helen sa nobyo, pero pinilit niya mag-focus sa trabaho. Napakarami pa namang tao kapag ganong may mahalagang okasyon. Gaya ng pangako ni Jimmy, inihatid muna siya nito sa inuupahan nilang bahay. Nagpalit din kasi ng damit ang binata. At dahil may sariling lakad din si Feli, naiwang mag-isa sa bahay si Helen. Hindi na lamang nagsaing ang dalaga dahil wala naman siyang ganang kumain. Nang mainip ay sumilip siya sa kwarto ng nobyo. Nakita niyang naroon pa rin ang bulaklak na ayon kay Jimmy ay bigay na manliligaw ni Feli. Matapos linisin ang kalat doon, lumabas si Helen sa kwarto ng nobyo. Bit-bit ang bulaklak, dumiretso siya sa kusina at ipinatong yun sa mesa. Pero nagulat si Helen dahil tinanong siya ni Feli pagdating nito kung bigay ba ni Jimmy sa kanya yung bulaklak na nasa mesa. Hindi agad nakasagot ang dalaga. Maya-maya ay nagmamadali siyang bumalik sa kwarto ng nobyo. Nagtataka na sundan na lamang siya ng tingin ni Feli. Nang gabing yon, kahit alam ni Helen na masamang makialam ng personal na gamit ng iba, hinalungkat niya ang gamit ng nobyo. At doon ay natuklasan niyang may kapenpal pala ito sa Canada. Tila gumuho ang mundo ni Helen na mapagtantong para sa iba ang bulaklak na nakita niya sa kwarto ni Jimmy. Tuluyan na siyang napaiyak na maalalang nagsinungaling pa sa kanya ang nobyo. At ginamit pa nito ang nakatatandang kapatid sa panluloko nito sa kanya. Ano bang pag-uusapan natin at dito pa tayo nagpunta sa park? Talagang nagbago ka na nga, Jimmy. Kahit sa mga simpleng pasyalan, mukhang ayaw mo na akong kasama. Hindi naman sa ganun. Parang ang seryoso mo lang kasi. Kailan pa, Jim? Kailan mo pa ako niloloko? Helen, Huwag ka na magsisinungaling ulit dahil alam ko na ang totoo. Sabi mo kay Ate Feli yung bulaklak. Pero hindi pala. Sa'yo pala yun. Binili mo talaga para sa kapenpal mong kauuwi lang galing Canada. Helen, magpapaliwanag ako. Nasa abroad pa pala ako, nagkakamabutihan na kayo. At matagal mo na akong niloloko. Mas mahal mo na ba ang Eva na yun kaysa sa akin? Len, hindi ko kasi matanggihan si nanay. Nung unang taon mo sa Singapore, nagbakasyon ako sa amin sa Pangasinan. Naaalala ko yun. Nabanggit mo sa isa mong sulat sa akin. Pinilit ako ni nanay na ligawan si Eva. Citizen na kasi siya sa Canada. Botong-boto sa kanya si nanay. Kasi kaibigan niyang nanay ni Eva. Sabi ko nga ayoko kasi malaking agot ng mga edad namin. 38 na siya at ako naman 25. At isa pa, may nobya na ako. Sinabi ko naman yun kay nanay.
Pero hindi pa naman ako kilala at nakita ng pamilya mo maliban kay Ate Feli. At wala rin akong laban kay Eva. Kasi kahit ng ibang bansa rin ako, katulong naman. Huwag ka na magtampo. Ikaw naman ang mas mahal ko eh. Mas mahal? Ibig sabihin, mas mahal mo na nga si Eva? Helen, Hindi ko akalaing magagawa mo sa akin to, Jimmy. Sasayangin mo ang 5 taong relasyon natin para lang sundin ang kagustuhan ng nanay mo. magkikita kami ni Eva bukas. Nandito na siya sa Maynila. Tumawag si nanay kahapon sa akin at sinabing bumiyahe ng araw si Eva. Magkikita kayo? Oo, Len. Hindi ko pwedeng biguin si nanay eh. Alam mo namang mahina ang puso niya. Hayaan mo. Kapag nagkita na kami ni Eva bukas, sasabihin ko na sa kanyang lahat. Mahirap kasing ipaliwanag sa sulat kaya bala kong sa personal na magtapat sa kanya para hindi na rin siya umasa. Dahil ikaw naman talaga nag-iisang laman ng puso ko. Ikaw ang babaeng gusto kong pakasalan at makasama habang buhay. Mas lalong nadurog ang puso ni Helen dahil sa mga nalaman niya mula kay Jimmy. Pero pinanghawakan na lang muna ng dalaga ang mga pangako sa kanya ng nobyo. Mahal na mahal niya si Jimmy. Hindi niya kayang tuluyang magalit sa binata at hindi rin niya kayang ipaubaya ito sa ibang babae. Si Jimmy ang una niyang pag-ibig at umaasa si Helen na ito na rin ang magiging huli. Kinabukasan, tahimik lang si Helen sa trabaho. Hindi rin niya kinakausap si Feli dahil mukhang may alam din ng babae tungkol kay Eva. Bago magtanghali, may 2 babaeng pumasok sa pinagtatrabahuhan nilang supermarket at nagtanong ang mga ito tungkol kay Jimmy. Kinabahan si Helen. Ni hindi niya matingnan ng 2 babae kahit may kilala siyang isa sa mga yon. Si Eva. Helen, pakinggan mo muna sana si Jimmy bago ka magalit. Sasabihin niya sa'yo kung anong pinag-usapan nila ni Eva. Sige. May alok sa akin si Eva. Tutulungan daw niya ako makapunta sa Canada at ihahanap niya ako ron ng magandang trabaho. At pumayag ka? Helen, ano ba? Pwede bang patapusin mo muna sa pagsasalita ang kapatid ko? Paano kayo magkakaintindihan kung pinangungunahan mo na siya? Pasensya na, Ate Feli. Sabi ni Eva na yun nga. Tutulungan niya ako sa lahat. Pati na sa mga gastusin para makalis ako ng bansa. Pero kailangan namin magpakasal. Ganun ba? Eh di sige, pakasalan mo ang babae mo. Hindi mo pa ako diretsuhin kung ano-ano pang dinadahilan mo, Jimmy. Maiintindihan ko naman kung sasabihin mong mas pinipili mong Eva na yan kesa sa akin. Hindi totoo yan, Helen. Kung ako lang masusunod, ayokong umalis ng bansa. Dahil ayokong iwan ka. Pero hindi ko kasi matanggihan si nanay. Puro na lang ba nanay mo ang susundin mo? Jimmy, malaki ka na. May karapatan ka na magdesisyon para sa sarili mo. Bakit ka magpapadala lang sa sulsul ng pamilya mo? Ayaw nila sa akin? Okay lang. Pero tayo namang 2 magsasama. Magpakalalaki ka naman, Jimmy. Helen, dahan-dahan ka sa pananalita mo ha. Baka nakakalimutan mo, hindi ka pa asawa ng kapatid ko. Girlfriend ka pa lang niya. Kaya may karapatan pa siyang pumili kung sino ang gusto niyang makasama sa buhay hanggang sa pagtanda niya. Kung talagang mas pipiliin mong sundin ang nanay mo, ang pamilya mo, mabuti pa nga sigurong maghiwalay na tayo. Helen, hindi ganun. Hindi tayo maghihiwalay. Walang maghihiwalay. Ate Feli. Ay nako, hindi kasi nakakaintindi tong girlfriend mo. Helen, magpapakasal lang sila ni Eva para maging citizen dun si Jimmy. Pero ikaw naman ang mahal niya. Tuloy pa rin ang relasyon niyo. Pwede naman siyang umuwi pa rin dito sa Pilipinas. Nahihibang na kayo! Sino sa palagay niyo ang nasa matinong pag-iisip ang papayag sa ganong sitwasyon? Ayoko, Jimmy! Ako ang una at tunay mong nobya.
Tapos ako pa pala yung magiging kabit? Anong pamilya yung meron ka, Jimmy? Daig pa ninyo ang may lahing siraulo. Bakit? Masakit ba marinig ang totoo? Akala ko pa naman kakampi kita, Ate Feli. Kasi babae ka rin at alam mo yung pakiramdam ng niloloko. Pero yung pala, kagaya ka rin ng nanay nyo. Kukonsintihin mo rin si Jimmy at susulsulan. Dahil ano? Dahil mapera ang Eva na yon? Hahayaan mo akong magmukhang kawawa at katawa-tawa dahil lang sa pera? Len, tahan na. Kasalanan ko. Ako talaga yung nagkamali. Dapat nung una pa lang, hindi na ako pumayag sa gusto ni nanay. Patawarin mo sana ako. At bigyan ng isa pang pagkakataon. Ellen, please. Hinayaan ni Feli na mag-usap ng masinsinan sina Helen at Jimmy. Masama man ang loob ng dalaga sa nobyo. Naayos din nila ang di pagkakaunawaan sa huli. Pumayag din si Helen nang sabihin ni Jimmy na bibisita ito sa Pangasinan, sa pamilya ni Eva. Hindi maiwasang mangamba pa rin ng dalaga. Pero mahal niya talaga ang binata. Nangako rin naman itong ipagtatapat na kay Eva ang tungkol sa kanya. Pati na rin ang plano nilang magpakasal. Habang nasa Pangasinan si Jimmy, nagkaroon ng masamang panaginip si Helen. May isang itim na nilalang na sumasakal sa kanya. Bagamat nakamulat ang mga mata ng dalaga, ang nilalang na nagtatangkang patayin siya ay malabo ang mukha. Hingal na hingal at habol ang paghinga ni Helen nang magising siya. Pakiramdam niya ay totoong nangyari ang lahat. Sa nanghihinang mga kamay, ay pilit niyang kinapa ang leg at sinampal ang sariling pisngi. Hindi niya mapigilang mapaiyak nang mapagtantong nagising siya mula sa isang nakakatakot na panaginip. Dahil nagkakailangan na sila ni Feli, hindi na niya pinanggit sa babae ang tungkol sa kanyang napanaginipan. Nang bumalik si Jimmy, tinanong kaagad ni Helen ang nobyo kung nasabi ba nito kay Eva ang tungkol sa kanila. Hindi ko nasabi sa kanya. Lalo na sa pamilya niya. Pasensya ka na, mahal. Pero bakit? Ibig bang sabihin, pinipili mo siya? Hindi, Helen. Natakot kasi ako sa magulang niya. Mahal na mahal nila si Eva. Lalo na ng mga kapatid niyang lalaki. Nag-iisang anak na babae siya. At nasasabik sila makapag-asawa na si Eva. Paano tayo magpapakasal kung hindi mo pa naaayos yung problema mo kay Eva? Jimmy, kaya nga tayo magpapakasal para lumagay na sa tahimik. Pero paano mangyayari yun kung ganito kagulo ang sitwasyon mo? Natin! Pasensya ka na talaga, mahal. Huwag ka na magalit. Hayaan mo. Kukuha lang ako ng tiyempo para masabi sa kanya. Tatawagan ko siya. At pangako, sasabihin ko na talaga sa kanya ang totoo. Para hindi na rin siya umasa pang kaming dalawang magkakatuluyan. Jim, huling pagkakataon na tong ibibigay ko sa'yo ngayon. Kapag hindi mo pa rin nasabi kay Eva ang lahat ng dapat mong sabihin, ako na mismo ang lalayo. Aalis ako dito at maghahanap ng ibang trabaho. Doon sa malayo sa'yo. At gagawin ko ang lahat para hindi na ulit mag-cross ang mga landas nating dalawa. Helen. Mula ng huling pag-uusap ni na Helen at Jimmy, hindi na ulit kinibo ng dalaga ang binata. Hindi rin naman siya nito kinulit. Naisip no ni Helen na baka napagtanturin talaga ni Jimmy na mas mabuti kung susundin na lang nito ang kagustuhan ng ina at mga kapatid. Mula mang sapat na basihan ay labis na nasaktan si Helen sa mga naiisip. Hindi niya alam kung handa na nga ba siyang ipaubaya kay Eva si Jimmy kung sakali. Hindi niya rin magawang lubusang magalit sa nanay ng nobyo. Naisip ng dalaga na marahil bilang isang ina, ay gusto lang talaga nitong mapabuti ang anak. Kumpara naman kasi talaga kay Eva ay talong-talo siya. Bukod kasi sa botong-boto rito ang pamilya ni Jimmy. Maganda rin ang magiging buhay ni Jimmy kapag si Eva ang nakatuluyan ng binata. May posibilidad na makapagtrabaho sa ibang bansa si Feli. Pati na rin ang iba pang kapatid ng mga ito. Hanggang isang araw,
Nagkaroon ng hindi inaasahang bisita si Helen. Magandang umaga. Dito ba nakatira si Feli? Oo, dito nga. Kaya lang wala siya eh. Hindi kasi sabay ang day off namin. Okay lang. Hindi naman talaga siya ang sadya ko rito. Ikaw si Helen, tama? Bakit alam mo ang... Eva. Ako si Eva. Pwede bang pumasok tayo sa loob? Gusto sana kitang makausap, Helen. Sige, alika, pasok ka. Salamat. Okay din pala tong inuupahan yung bahay. At ang ganda mo pala, Helen. Salamat. Hindi rin ako magtatagal kaya hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam ko na ang lahat. Tinawagan ako ni Jimmy nung isang araw. Nasabi na pala niya sa'yo. Oo, Helen. Nung una nagulat ako. Nasaktan. Nagalit. Pero pinakinggan ko pa rin ang paliwanag niya. Alam mo, maswerte ka kay Jimmy. Pero ngayon nakita na kita. Masasabi kong mas maswerte siya sa'yo. Eva, Hindi ko na kayang magalit sa kanya nang malaman kong nanay niya talagang may pakana ng lahat. Nakonsensya ako at hinahangaan kita. Hindi lahat mananatili pa rin pagkatapos malamang may ibang babaeng taong mahal nila. mahal ko si Jimmy. 5 taon na rin kami magnobyo. Marami nang nalampas ang mga pagsubok sa relasyon namin. Hindi rin naman ako galit sa'yo, Eva. Kasi hindi mo naman alam na may nobya na pala si Jimmy. Salamat kung ganun, Helen. Aaminin ko, nasaktan ako. Umasa rin kasi talaga ako. Akala ko si Jimmy na yung lalaking nakatadhana para sa akin. Hindi pa rin pala. Nakakalungkot. Pero pagbalik ko ng Canada, makakalimutan ko rin ang kabiguan ko kay Jimmy. Sana nga mapatawad mo rin si Jimmy pagdating ng panahon. Pero alam mo ba, na inihahanda ako na rin ang sarili ko kung sakaling ikaw ang piliin niya. Na malabong mangyari. Mahal na mahal ka niya, Helen. Pasensya na kung nasaktan ka dahil sa akin. Sana maging masaya kayo ni Jimmy. At sana, ano man ang mga pagsubok na dadaan pa sa pagsasama ninyo, huwag na huwag kang bibitaw. Maraming salamat, Eva. Ipagdarasal kong sana mahanap mo rin ang lalaking mamahalin mo at magmamahal sa'yo ng totoo. Bago umalis si Eva ay nagyakap muna ng mahigpit ang dalawa. Sa kabila ng mga nangyari sa kanila, ay isang magandang samahan ang nabuo sa pagitan ng dalawang babae sa buhay ni Jimmy. Nagbilin si Eva kay Helen na siya na lamang ang magpaabot sa nobyo ng pamamaalam nito at pasasalamat. Naintindihan naman ng dalaga kung bakit ayaw nang makita at makausap ni Eva si Jimmy bago ito bumalik sa ibang bansa. Ramdam ni Helen na napamahal na rin talaga sa nobyo niya si Eva. Pag-uwi ni Jimmy kinagabihan, ibinalita rito ni Helen ang tungkol sa pagbisita ni Eva. Hindi nakaligtas sa mga mata ng dalaga ang lungkot ng lumarawan sa mukha ng nobyo. Alam ni Helen na katulad ni Eva, nahulog din ang loob ni Jimmy sa babae. Marahil nga kung nagkataong wala siya sa buhay ng binata, ay magkakatuluyan ng dalawa. Isang linggo ang matuling lumipas. Nagkasundo sina Helen at Jimmy na uuwi ng Pangasinan. Gusto kasi ng nobyo niya na humingi ng basbas sa pamilya nito bago sila magpakasal. Sana'y hindi ka na nagpakita sa akin, Jimmy. At dinala mo pa talagang babaeng yan dito. Nay naman, wag na ho kayong magalit sa akin. Maayos ng lahat sa pagitan namin ni Eva. Bakit? May pagpipilian ba siya? Anong gusto mo? Siya pa yung maghahabol sa'yo? Mas kailangan mo siya kesa sa kailangan ka niya. Pero si Helen po ang mahal ko. Siya ang gusto kong pakasalan at makasama hanggang sa pagtanda. Mabubusog ka ba ng pagmamahal? Mabibigyan ng magandang kinabukasan? Makakatulong sa amin na pamilya mo? Nay, pakiusap naman. Tama na ho ang tungkol kay Eva. Hindi akong lalaki para sa kanya. Kaya ho kami nandito. Para sana hingi ng basbas nyo para sa pagpapakasal namin ni Helen. Hindi ko matatanggap ang babaeng yan sa pamilya natin kahit kailan. Kung gusto ninyo magpakasal, edi sige.
Pero huwag kang aasa na dadalo ko sa kasal mo. Si Eva lang ang babaeng gusto ko para sa'yo, Jimmy. Wala nang iba. Kaya kung talagang mas pinipili mo ang babaeng yan kesa sa amin, kesa sa akin, kalimutan mo na rin na may ina ka pa rito sa Pangasinan. Walang nagawa si Jimmy kundi umalis kasama si Helen. At dahil alanganin na kung babiyahe sila pabalik ng Maynila, nakiusap na lang ang binata sa isang malapit na kaibigan niya sa Pangasinan para doon sila magpalipas ng gabi. Halos hindi rin naman sila nakatulog dahil magdamag na umiyak si Helen. Labis siyang nasaktan sa naging trato sa kanya ng ina ni Jimmy. Bawat salitang binitiwan ng matanda ay parang kutsilyong sumasaksak sa puso niya. Lalong napaluha si Helen nang maisip na baka kahit magkaanak sila ni Jimmy, hindi pa rin magbabago ang tingin sa kanya ng ina nitong botong-boto kay Eva. Wag! Lumayo ka sa akin! Huwag mo akong patayin! Wag! Ah! Helen? Helen? Helen, gising! Gising, Helen! Jimmy! Ano bang napaniginipan mo? Takot na takot ka. May tao sumasakal sa akin! At gusto akong patayin! Ilang buwan na niya akong dinadalo sa panaginip ko, Jimmy! Panaginip lang yon. Nandito lang ako lagi sa tabi mo. Kaya huwag ka nang umiyak. Wala kang dapat ikatakot. Pero parang totoo. Pakiramdam ko may gusto talagang pumatay sa akin. Natatakot ako, Jimmy. Natatakot ako. Baka epekto ng sobrang pag-iisip mo sa mga bagay-bagay. Kalimutan na natin ang mga nangyari sa nakaraan, mahal. Mag-focus na lang tayo sa pag-aasikaso ng kasal natin. Sana nga, yun lang ang dahilan ng masama kong panaginip. Pero paano kung babala pala yun? Paano kung... Ipanatag mong loob mo. Dahil hindi kita pababayaan anuman na mangyari. Hanggang nabubuhay ako, walang pwedeng manakit sa'yo, mahal ko. Dahil sa mga sinabi ni Jimmy kay Helen, unti-unting napanatag ang loob ng dalaga. Nang mga sumunod na araw, naging abala sila sa pag-aasikaso ng kanilang kasal. Bumiyahe ang mga magulang at dalawang kapatid ni Helen paluwas ng Maynila. Pero hindi talaga sumipot ang ina ni Jimmy na si Anita. Dumalo naman sa kasal nila si Feli. Pero sumama ang loob ni Helen dahil itim na bestida ang isinuot ng babae. Hindi na lang niya ito kinumpronta para hindi na lumaki pa ang gulo. Pagkatapos ng kasal nila, umuwi ng Pangasinan si Feli. Ang pamilya naman niya ay bumalik din kaagad sa kanilang probinsya. Ate Feli, bakit ka umiiyak? May nangyari bang... Ikaw ang may kasalanan ng lahat, Helen. Dahil sa'yo, ulila na kami ngayon, Zayda. Nagpakamatay si nanay dahil hindi niya matanggap na ikaw ang pinakasalan ni Jimmy at hindi si Eva. Ate, tama na. Walang kasalanan si Helen. Wala namang may gusto sa nangyari. Kaya huwag mong ibuntun sa kanyang sisi sa pagkamatay ni nanay. At sinong sisisihin ko, ikaw? Sa bagay kung hindi lang sana naging matigas ang ulo mo. Hindi maiisip ng nanay natin na kitli ng sarili nitong buhay. Asawa ko na si Helen. Dahil sa nangyari, lalong hindi ko na siya matatanggap pa bilang hipag, Jimmy. At isinusumpa ako. Hindi kita patatahimikin, Helen. At hindi kita mapapatawad. Ikaw ang pumatay kay nanay. Sinabing tama na, Ate Feli. Wala na kayong ginawa kundi pasamain ang loob ng asawa ko. Pinalagpas ko yung ginawa mong pagsusot ng itim sa kasal namin dahil ayoko mag-away tayo. Pero hindi na ako papayag na bastusin mo pa ulit, insultuhin at pagbintangan si Helen sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Basta ito ang tandaan mo, Helen. Magbabayad ka sa ginawa mo sa pamilya namin. Salot ka! Salot! Umalis ka na, Ate Feli. Habang may natitira pa akong konting respeto sa'yo bilang nakatatandang kapatid ko. Lalong sumidhi ang nadaramang galit ni Feli kay Helen nang palayasin ito ni Jimmy.
Hindi naman niya napigilang mapahagulgol dahil sa matinding sama ng loob. Talagang kahit anong gawin niyang mabuti, hindi siya matatanggap ng pamilya ni Jimmy. Sinabihan siya ng asawa na huwag seryosohin ang mga banta ni Feli. Pero nakaramdam pa rin ng pangamba si Helen. Lalo na nang bigla siyang tubuan ng mga kakaibang sugat sa katawan. Madalas ding masama ang pakiramdam niya kaya ilang linggong hindi nakapasok sa trabaho si Helen. Mas nakakakilabot din ng mga napapanaginipan niya. At umabot sa puntong halos ayaw na niyang matulog sa gabi. Kapag wala si Jimmy, pakiramdam ni Helen ay may kasama siya sa bahay na laging nakamasid at nakabantay sa bawat kilos niya. May mga pagkakataong hindi na niya kayang labanan ang antok dahil sa ilang linggong pagpupuyat. Pero nagigising din kaagad si Helen dahil nararamdaman niyang may katabi siya sa higaan. Lalo't may naririnig siyang nakakarinding mga bulong. Kapag ganong mga pagkakataon, napapasigaw ng malakas si Helen habang nakatakip ang mga kamay sa magkabilang tenga niya. Dahil sa mga kakaibang nararanasan, nagpasya si Helen na umuwi muna ng Iloilo para magpatingin sa kakilala nilang albularyo. Sumang-ayon naman si Jimmy sa naging desisyon niya. Sinamahan siya nito pauwi sa kanilang probinsya. Bagamat hindi na nagulat sa nalaman mula sa albularyo, mas tumindi naman ang nadaramang takot ni Helen sa mga pwede pang mangyari sa kanya. Tama ang hinala ko. Ang ate Feli mo nga ang may kagagawan ng mga kakaibang nangyayari sa akin. Pasensya ka na, Helen. Hindi ko akalaing tututuhanin niya yung mga banta niya sa'yo. Ibig bang sabihin may lahi kayong mangkukulam? Hindi ko alam, Helen. Hindi ko alam. Baka may inutusan si Ate Feli. Baka may kakilala siya o si nanay na may alam sa itim na mahika. Paano kung hindi naagapan ng ginagawa niya sa akin? Baka patay na ako ngayon. Huwag mong sabihin yan, mahal. Palagay ko, hindi naman intensyon ni Ate Feli na patayin ka. Masama lang siguro ang loob niya dahil sa mga nangyari sa aming ina. Dahil kung talagang intensyon niyang patayin ka, barang na kagad ang gagamitin o ipagagawa laban sa'yo. At talaga ipagtatanggol mo pa siya? Helen, kapatid ko pa rin siya. At mas kailangan namin ng isa't isa ngayong ulila na kami sa ina. Oo nga pala. May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Bala ko mang ibang bansa sa susunod na buwan. Pagbalik natin sa Maynila, aayusin ko na yung mga kailangan kong ayusin. Sigurado ka na ba talaga sa plano mong yan? Oo, Helen. Para kapag nagkaanak tayo, may sarili na tayong bahay at ipon na rin para sa kanyang kinabukasan. Lalo na sa pag-aaral niya. Pero para sa pamilyang bubuuin natin, sige, susuportahan kita sa desisyon mong yan, Jimmy. Napagkasunduan ng mag-asawang Helen at Jimmy na sulitin ang bakasyon nila sa Iloilo. Lalo't matatagalan bago sila makauwi ulit doon dahil nga mag-a-abroad si Jimmy. Matagumpay din ang naging pagpapagamot ni Helen. Mahusay ang kaibigang albularyo ng kanilang ina. Nakontra nito ang kulam na ginawa sa kanya ni Feli. Ang buong akala nila ay tapos na ang problema at matatahimik na sa wakas ang kanilang pagsasama. Pero may bagong pagsubok palang darating kay Helen. Hindi na naman siya makatulog dahil ayaw siyang patahimikin ni Anita. Mukhang hanggang sa kabilang buhay ay hindi titigil ang kanyang biyenan hanggat hindi siya nito na ibabaon sa hukay. At hindi lang ito basta nagmumulto dahil nagagawa nitong saktan siya ng pisikal. Naroong tinutulak siya nito sa hagdan. Binabagsakan ng mabibigat na gamit. Hinahagisan ng matatalas na bagay. Minsan ay muntik din siya mapilay na mahulog sa hagdan. Mabuti na lang talaga at nagkakataong nakakaligtas si Helen sa lahat ng masasamang balak sa kanya ng multo ni Anita. Pero hindi na talaga niya alam kung anong gagawin para tigilan na siya nito. Para tuluyan na matahimik ang buhay at pagsasama nilang mag-asawa. Jimmy, alam mong mahal na mahal kita. Pero wala na ako ibang maisip na paraan para tigilan na ako ng nanay mo.
Maghiwalay na lang tayo. Ano bang sinasabi mo, mahal? Maayos na ang lahat ng huling pag-uusap natin ha. Pumayag ka na nga na umalis ako ng Pilipinas. Nagbago na ba ang isip mo? Ayaw mo na ba akong umalis? Pwede naman natin pag-usapan ulit ang tungkol dun, Helen. Hindi mo kailangan makipaghiwalay sa akin. Lalo na ngayong kasal na tayong dalawa. Ang nanay mo, hindi niya pa rin ako tinitigilan. Minumulto niya ako, Jimmy. At may pakiramdam akong hindi siya titigil hanggat hindi ako namamatay. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin? Sana kung nalaman ko kagad, hindi na lang ako umalis ang bahay. Kaya nga hindi ko na ipinapaalam sa'yo dahil ayoko maapektuhan pati ang trabaho mo. Ayoko na, Jimmy. Ayoko na. Pagod na ako. Ibibigay ko na lang ang gusto ng nanay mo para matapos na rin ang paghihirap ko. Helen, pakiusap mahal. Huwag kang panghinaan ng loob. Huwag tayo mawalan ng pag-asa. Bumalik tayo sa kakilala niyong albularyo. Sasamahan kita. Naniniwala akong matutulungan niya tayo. Babalik tayo ulit ng Iloilo? Kung yun lang ang tanging paraan para matapos ang mga pagpaparamdam at panggugulo sa ilang multo ni... Pero gastos na naman yun, Jimmy. Mas kailangan mo ng pera para sa pag-aasikaso ng mga papel para sa pangingibang bansa mo. Ako nang bahalang gumawa ng paraan, Helen. Sa ngayon, ang mas mahalaga sa akin ay ang kapakanan mo. Salamat, Jimmy. Basta ipangako mo sa akin na hindi mo na ulit iisipin at babanggitin ang tungkol sa pakikipaghiwalay. Hindi mo alam kung gaano kasakit para sa akin ang marinig yun mula sa'yo. Oo, Jimmy. Pangako. Hindi na mauulit. Patawarin mo sana ako kung nasabi ko yun. Tama na. Tapos na yon. Hindi ako galit. Pero aaminin kong nagtampo ko kanina. Basta lagi mong tatandaan na mahal kita, Helen. Higit pa sa buhay ko. Mahal na mahal din kita, Jimmy. Mahigpit na nagyakap ang mag-asawang Helen at Jimmy. Nang gabing yun, mahimbing siyang nakatulog sa tabi ng asawa. Pansamantalang nakalimutan ni Helen ang tungkol sa pagmumulto ni Anita. Hindi natulog si Jimmy at binantayan lamang ang asawa hanggang umaga. Pagkagising ni Helen kinabukasan, ay saka pa lamang pinagbigyan ni Jimmy ang sarili na makapagpahinga. Labis ang pasasalamat ni Helen sa kabiyak at lalo niyang naramdaman ang pagmamahal nito at pag-aalaga. Hindi na nag-aksaya pa ng oras ang dalawa. Nang sumunod na araw ay bumiyahe na sila pabalik ng probinsya ni na Helen. Nagulat ang pamilya niya sa bigla nilang pagdating. Pero nang sabihin ni Helen kung ano ang pakay nila sa biglaang pag-uwi roon, ay agad na nagboluntaryo ang nanay niya para samahan sila sa kakilala nitong albularyo. Pagdating doon, ay ikinuwento lahat ni Helen ang karanasan niya. Ang mga pagpaparamdam sa kanya at panggugulo ng multo ng biyenang si Anita. Amamanhig! Amamanhig? Ano ho yun? Pag-alagalang multo na nanliligalig. Ano ho ang dapat naming gawin para tigilan na ako nito? Katulad ng ibang mga kauri nito, asin na mabisang pangodra o pampuksa sa mga multo. Ngunit sa kaso mo, Helen, malakas ang multo na nanliligalig sa iyo. Pinalalakas pa ito lalo ng takot mo ng matinding galit sa iyo ng isang taong nabubuhay pa at may kaugnayan sa mamanhig. Ano ho ang ibig niyong sabihin? May kamag-anak o kapamilya ba ang asawa mo na may galit sa iyo? Si Ate Feli. Maaaring may isang bagay siyang ginagamit na naiwan ng iyong maumong biyanan. Isang mahalagang bagay na pag-aari ni Anita na naroon sa tahanan niyo. Kailangang hanapin mo yon at sunugin. Helen, kapag nagawa mo yon, hindi ka naguguluhin pa ng amamanhig. Anong bagay naman ho kaya yon? Ikaw ang mas nakakaalam ng mga gamit o pag-aari ng iyong ina. Ikaw lamang ang makakatulong sa iyong asawa. Maraming salamat ho sa tulong ninyo. Hindi nga nagkamali si nanay. Mahusay kayong albularyo.
Walang anuman, Helen. Matagal na kami magkaibigan ng nanay mo. May isang bagay pa pala akong nakalimutan. Ano ho yun? Labanan mo ang iyong takot dahil yun ang nagpapalabas sa amamanhig. Kapag nagawa mo yon, unti-unti itong manghihina habang hinahanap ninyo ang bagay na binabalikan nito sa inyong tahanan. Hanggang sa tuluyan na ninyo itong mapuksa. Lahat ng mga bilin ng albularyo ay sinunod ng mag-asawa. Pagkabalik nila ng Maynila, hinalungkat ni Jimmy ang mga gamit sa dating kwarto ni Feli. Tumulong din si Helen sa paghahanap. Hanggang sa matagpuan niya sa loob ng kahon ng kanyang damit pangkasal, ang isang itim na belo. Pamilyar yun, pero hindi niya agad naalala kung saan niya unang nakita. Maya-maya pa'y nagbalik sa gunita ni Helen na yun ang suot na belo ni Feli nang dumalo ito sa kasal nila ni Jimmy. Itinerno ng hipag niya sa suot nitong itim na bestida. Kaagad na pinakita ni Helen sa asawa ang nasabing belo at agad na nakilala ni Jimmy na pag-aari ngayon ng ina nitong si Anita. Hindi pa rin malinaw sa dalawa kung may binayaran lang ba si Feli o may alam talaga ito sa paggamit ng itim na mahika. Kaagad na sinunog ni Jimmy ang belo ng ina. Pati na rin ang ibang gamit na naiwan ng kapatid nito sa bahay nila. Naghanda rin sila ng asin at holy water para sa muling pagpaparamdam ng amamanhig. Kinagabihan ay naghanda ang dalawa. Ginawa ni Helen ang lahat para malabanan ang nadaramang takot sa tulong ng mapagmahal niyang asawa. Nasaksihan ni Jimmy kung gaano kalakas ang multo ni Anita. Pero dahil sa bilin ng albularyo, mas nilakasan ng mag-asawa ang loob nila. Napansin nilang unti-unti ngang nanghina ang amamanhig. Dahil hindi na nila ito makita, nagsaboy ng asin ang mag-asawa sa bawat sulok ng bahay nila. Pati na rin sa sahig at sa bubong. Nakarinig pa sila ng mga sigaw at lagabog bago tuluyang naging tahimik ang buong paligid. Muling nagyakap ng mahigpit ang mag-asawa. Sa mga puso nila ay kapwa may piping dasal na sana nga ay tuluyan na nilang napuksa ang amamanhig. Bagamat nasunod naman lahat ni na Helen at Jimmy ang mga bili ng albularyo, humingi pa sila ng tulong sa kakilalang pare para makasigurong malaya na talaga ang bahay nila mula sa masasamang espiritu. At matapos nga ang pagpapabasbas nila, hindi na muling nagparamdam pa ang multo ni Anita. Nakalipas ang halos 5 buwan. Isang araw, habang nasa trabaho si Jimmy ay nagkaroon ng isang di inaasahang bisita si Helen. Ate Feli, Kumusta ka na, Helen? Buntis ka na pala. anong kailangan mo? Bakit ka nandito? Anong klaseng tanong yan? Hipag mo ko at kapatid ko si Jimmy. Masama bang bisitahin ko kayo? Wala siya rito. Mamayang gabi pa lang dating niya. Natatakot ka pa rin ba sa akin? Dahil ba sa mga nangyari nitong nakaraan? Pakiusap, Ate Feli. Kahit para man lang sa pamangkin mo, patahimikin mo na ako. Helen, Inakaya ko. Kahit takot na takot ako na labanan ng kulam at amamanhig na ikaw ang may gawa. Pero ngayong buntis ako, hindi ko alam kung kakayanin ko pa kapag may ginawa ka ulit sa akin. Helen, kaya nga ako nagpunta rito para humingi ng tawad sa inyo ni Jimmy. Lalong-lalo na sa'yo. Hindi ako umaasang patatawarin niyo ko agad pero ang mahalaga, nasabi at naipaalam ko sa inyong labis-labis ang pagsisisi ko. Nilamon ng galit ang puso ko dahil sa pagkawala ni nanay. Nakalimutan ko ang lahat ng kabutihan mo, ang pagkakaibigan natin. Patawad, Helen. Alam kong ang sama-sama kong tao. Pero sana dumating yung araw na mapatawad niyo rin ako ng kapatid ko. Kami ni nanay. Ate Feli. Kagaya ni Helen,
Gulat na gulat din si Jimmy pagdating nito kinagabihan nang makita ang nakatatandang kapatid. Pero nang tignan nito ang asawa at nakitang nakangiti si Helen, ay napaiyak si Jimmy at sinugod ng yakap si Feli. Maya-maya pa'y nakiyakap na rin si Helen sa dalawa habang nag-iiyakan sila. Nang gabing yun din ay nakamit ni Feli ang kapatawaran mula sa mag-asawang Helen at Jimmy. Masaya nilang pinagsaluhan ng masarap na hapunang hinanda ni Helen. Napagkasunduan din nila na ituloy na ni Jimmy ang pag-alis nito papuntang ibang bansa. Dahil sasamahan si Helen ng hipag habang wala ang asawa. Ito ang aalalay sa kanya. Lalo at buntis siya sa panganay nila ni Jimmy. Bago umalis ang lalaki ng Pilipinas, umuwi muna silang tatlo sa Pangasinan upang bisitahin ang puntod ni Anita. Nagpaalam din si Jimmy sa ina at humiling na sana'y tuluyan na matahimik ang kaluluwa nito saan man ito naroroon. Nalulungkot man sila at nangihinayang dahil hindi man lang nakita ni Anita ang unang apusanan nito. Alam ni Helen na gagampanan ni Feli ang pagiging mabuting tiyahin sa magiging pamangkin. Kahanga-hanga sina Helen at Jimmy. Dahil sa kabila ng hindi magandang nangyari sa nakaraan, nahanap pa rin nila sa kanilang mga puso ang pagpapatawad. Mas pinili nilang magkaroon ng katahimikan kesa magtanim ng galit kina Anita at Feli.